mga guys! Kamusta na po kayo dyan? Ito po muli si Admin Rich. Kamusta na po kayo ngayon mga guys? Sa inyo mga bahay-bahay, sana ay nasa mabuti at nasa maayos kayong kalagayan. Ito muna, unahin natin. Ito mga kaibigan ay ang ipaparinig ko sa inyo ngayon ay isang video clip na kung saan nagsasalita yung sa DepEd to, hindi ko kilala tong babae na to, pero sa DepEd po siya. Baka USEC or ASEC ito, no? So, meron po siyang sinasabi mga kaibigan, atin pong pakinggan at komentuhan, no? So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Admin Rich, ang inyong komentarista. Kokomentuhan natin to. 2022, may point. Kasi sabi ko nga, dalawang pisa pa lang ang nasasabihan natin, 2018 at saka 2022. So, noong 2018, walang difference ang performance ng mga bata na nag-i-English sa bahay at hindi nag-i-English sa bahay. Ngayong 2022, may difference ang performance nila. Yung mga laging nag-i-English sa bahay, mababa ang kanilang performance sa PISA. But let's not make abrupt conclusion at this point kasi ang data natin, 2018 at saka 2022 pa lang. We still need to interrogate the data, ha? Ayun, buti natuto po ng Tagalog yung anak ko kasi kaklase. Sabi doon. Yan, so, hello, good afternoon, Admin Rich, Edit Alkino, yan, good afternoon din sa'yo, Ruth LG, good afternoon, Jean Karunungan, salamat, no, sa panonood, good afternoon. So, mga kaibigan, kokomentuhan natin yon. Narinig nyo ba mga kaibigan? Yung sabi nitong, hindi ko kilala kung ASEC or USEC to ng DepEd eh. So, ang sabi po niya, yung kanyang pong sinasabi dito ay, nung 2018, walang difference, no, doon sa mga estudyante na kumuha ng PISA, doon sa mga nag-i-English at saka doon sa nagtatagalog lang sa bahay. So wala daw difference. Pagdating daw nitong 2022 ay nagkaroon daw ng difference. Lumalabas daw mga kaibigan na yung mga nag-i-English sa bahay or yung mga English spoken dollars, no? Yun mga kaibigan ay mas mababa daw ang nakuha nila sa PISA kaysa doon sa mga nagtatagalog. Yun ang sabi niya mga kaibigan na. Pero parang, saglit, parang may objection ako dito mga kaibigan. Kasi usually, yung mga bata na nag-i-English, mga kaibigan, usually sila yung mga nag-aaral sa mga private schools, katulad ng mga Ateneo, Lasal, marami din namang yung basta nag-aaral sa mga prestigious schools, no? Katulad pwede naman din UP, no? May marami din diyan mga English speaking. Mga state universities, no? Marami din English speaking. Pero bakit nag-o-object ako dito? Kasi ang sabi niya, ngayong 2022, nagkaroon daw nakita ng merong malaking difference na yung nag-i-English sa bahay ay mababa sa PISA at yung mga nagtatagalog lang, ayun daw ang mataas. Parang saglit lang. Kasi, ang sabi din sa result nung sa PISA, na mahina daw sa comprehension ang mga mag-aaral natin, no? Pagsak doon sa comprehension. Mga kaibigan, ano ba ang language of instructions kapag nagtitake ng PISA? Ang alam ko kasi English yan Kasi international nga So, bakit sasabihin na mas mababa daw ang nakuha nung mga nag-i-English sa bahay kaysa doon sa mga nagtatagalog? Na kung titignan natin, ang medium of instructions, ang language na ginagamit kapag kumukuha ka ng PISA, ang alam ko English So, ibig sabihin, kung titignan natin sa common sense natin mga kaibigan, kung titignan natin, mas nakakaintindi ng English yung mga bata na nag-i-English sa bahay kaysa doon sa mga bata na hindi nag-i-English. Or hindi masyadong marunong, hindi masyadong nakakaintindi, hindi masyadong nakaka-comprehend ng English, 'di ba?
Kasi pagdating sa PISA, English ang ano dyan eh, ang instructions dyan eh. English ang language na ginagamit. So bakit sasabihin nitong ASEC or USEC na to ng DepEd na mas mababa ang nakukuha ng mga nag-i-English? Parang may mali doon, mga kaibigan. Kasi sa amin nga lang sa pagkakaalam ko, kahit sa panahon ng nanay ko, sa panahon ko, mga kaibigan, talagang talagang magagaling mag-English talaga ang mga tao noon, no? Sabi nga mga kaibigan, kahit na simpleng tambay, talagang magagaling mag-English, no? Pero itong mga nagdaang mga dekada, nawawala na yan eh. Di ba dati nga sa panahon nga ni President Marcos Sr., number 1 tayo, English-speaking country. Di ba? Dito sa Asia. Pero ngayon, pag ilan na lang tayo, nasa 6 na lang yata tayo eh. Di ba? Naungusan na tayo ng iba-ibang mga bansa dito sa Asia. Na dati, number 1 naman tayo. So, ang dito mga kaibigan, bakit sinisisi itong DepEd yung mga bata na nag-i-English sa bahay? Samantalang, kita nyo nga mga kaibigan, di ba? Lately, binago ginawang mother tongue, mga kaibigan. Palagay ko, sa tingin ko lang doon yata, na-confuse din yata ang mga bata doon sa mother tongue na yan. Kasi nga, mga kaibigan, sa akin sa kapanahunan ko, naka-establish na, di ba? Ang medium of instructions, palagi talagang English and then Filipino. Wala namang naging problema sa mga learners nung unang panahon. Bakit nangunguna naman tayo kapag merong mga ganito na mga assessment, mga international na mga assessment, bakit hindi naman tayo nangungulela at bakit ngayon nangungulela tayo? So siguro wag nilang sisihin yung mga batang nag-i-English, so ganito, mahina mag-comprehend kaya mababa. Parang may mali eh. 'Di ba? Tingnan niyo mga kaibigan, parang may mali doon sa statement. Kasi ang medium of instructions kapag ikaw ay kumukuha ng PISA, English, hindi Tagalog. So bakit mababa yung nag-i-English? Ewan ko anong klaseng statement to. Bakit mababa yung nag-i-English at mas matataas yung mga nagtatagalog? Parang may mali yata sa statement. At saka, bakit sasabihin mo lang according to data? Nasaan ang data? Ipakita mo ang data. Ay madami nga nag-o-object dyan sa sinasabi ng DepEd na yan. Kasi, mga kaibigan, maraming mga natatamaan, mga matatalino, mga nanggaling sa mga Ateneo, mga Lasal. Alam niyo mga English speaking yan, di ba? Pagkatapos sasabihin, mababa sa PISA, mga nag-i-English. Parang hindi yata ako dyan. Hindi ako dyan agree sa ganyang klaseng kaisipan, no? Hindi ako agree dyan. Kasi ang pagkakaalam ko, ang medium of instruction sa ginagamit ay English. So, ibig sabihin, kapag ang bata ay nag-i-English sa bahay, mas meron silang edge. Mas malaki yung kumbaga, yung kanilang chance na maintindihan nila yung kanilang exam. Kasi English di ba? English ang medium of instructions. Kaysa dun sa mga bata na talagang nagtatagalog lang, no? So, may mali dun sa statement ng DepEd, no? Ang dami nilang palusot Marami silang palusot tungkol dito sa PISA na to. Kasi nabubuli daw yung mga bata natin, nabubuli daw, no? Mga kaibigan, lahat naman ng ages, no? Lahat naman ng panahon merong mga kumbaga challenges na hinaharap. Maybe ngayon sa panahon ngayon bullying, pero in our time sa panahon namin, ano yung mga challenges na hinaharap? Andyan yung napakahaba ng lalakarin mo na pagdating mo sa bahay, gutom ka na kasi ang haba ng lalakarin mo. Ganyan yung mga estudyante noon, mga kaibigan. Alam niyo ba naglalakad kami halos 1 oras at kalahati. Nasa kalsada kami naglalakad. Papuntang eskwelahan, pabalik, ganun din. 1 oras at kalahati.
kung may challenges ang mga learners ngayon, may challenges din ang mga learners noon. Bakit sasabihin yun? Ay, kasi nabubuli ang learners ngayon, ang mga estudyante. Mga guys, Admin ang Reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.